Bago ko simulan ng kwento, gusto ko lang ulit sabihin na credits to the amazing creator of this story, ang Brad Mahal Kita Matagal Na, which is si Ryan Time. And kung gusto niyo siyang i-follow sa Wattpad account niya, ipipin ko lang ulit sa comment box yung link ng profile niya. And bro, sana wag kang magsawa na magsulat ng mga stories na katulad nito. Sobrang dami mong napapasaya at nai-inspire sa bawat story na ginagawa mo. Simulan na natin ang kwento. Tanging ang malamlam na ilaw na nanggagaling sa poses tabi ng gate ang siyang nagbibigay liwanag sa kinaroroonan namin. Sapat na upang maaninag ko ang nagtatakang mukha niya na sumalubong sa akin. Nakapantulog ito, magulo ang buhok at ang mga mata ay halatang nabitin mula sa pagkakahimbing. Napansin ko ding wala siyang suot na wedding ring. Mas nabuhayan ako ng loob, pero hindi pa rin ako nakakampante dahil maaaring magkasama nga sila pero hindi sila kasal. Oh, bakit Brad? Akala ko ba umuwi ka na? Bakit nandito ka pa? Anong kailangan mo? Takang tanong niya. Ayoko na mag-aksaya ng oras para sagutin ang mga tanong niya. Para akong humarap sa isang hukom sa paglilitis. Handa ko siyang tanungin ngunit hindi nga handang tanggapin kung ano yung sasagot niya. Nataliwas sa kagustuhan ko. Tinignan ko siya ng seryoso. Luke, si Angela at Zion, asawa't anak mo ba sila? Walang pakundangan kong tanong. Sinalubong niya ako na nagtatakang tingin. Please Luke, sagutin mo yung tanong ko. Nagmamakaawa ako. Bakit mo ba tinatanong sa akin yan? Tugon niya, na parang may pagtataka pa rin sa mukha niya. Just answer me. Asawa at anak mo ba sila? Mariin kong tanong. Tumitig siya sa akin. Palipat-lipat niya akong tiningnan. Hindi. Hindi ko sila asawa at anak. Para ako nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan. Napabuntong hininga ako. Dahil sa ligayang dulot ang sagot niya ay mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ramdam kong nagtataka siya sa inaasta ko. Ngunit wala siyang pagtutol sa ginawa ko. Bagkus ay dahan-dahan niyang hinaplos ang magkabilang palad niya ng likod ko. At dahil sa ginawa niyang yun, ay mas lalo ko pa siyang niyakap ng mahigpit. Are you okay? Ramdam ko ang pag-alala sa tanong niya. Tumango ako. Hayaan mo muna akong yakapin ka. Matagal ko nang gustong gawin ito. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa akin eh. Nangingilid na yung luha ko. Gusto rin kita, Luke. Gustong gusto kita. Please give me a chance. Pagsusumamo ko. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakayakap ko. Marahan niyang itinulak ng dalawang kamay niya ang balikat ko upang lumayo sa kanya. Mas lalong naging seryoso mukha niya. Anong gusto mong mangyari? Walang buhay niyang tanong. Hindi ko mabasa ang emosyon sa mga mata niya. Luke, ayoko nang aksayahin ang oras ko. Ang oras natin. Ituloy na natin yung maging tayo. Umiling-iling siya. Kirot ba ang naaaninag ko sa mga mata niya? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pag-iwas ang tingin sa akin,
at mabilis na papikit-pikit ang mata. Hindi kaya may mahal ka ng iba, Luke? Mahina akong tanong. Tapos, umiling siya. Yun naman pala eh. Bakit ba ayaw mong bigyan ako ng chance? Hindi mo na ba akong mahal? Diretso kong tiningnan ang mga mata niya. Tumitig din siya sa mga mata ko. Papikit-pikit pa rin ito pero sa pagkakataong ito ay may mga luhang nangingilin sa mga mata niya. Nakangiti siya pero ngiting may dalang pait. Ngiting nagpipigil ng kung anong damdamin. Hindi na tayo pwede, Zion. Huwag mo nang aksayain ang oras mo sa akin. Makakaalis ka na. Sabay talikod. Pinigilan ko ng kanang kamay ang kanang braso niya. Napahinto siya ngunit hindi na muling humarap. Niyakap ko siya patalikod. Dinama ang katawan niya. Sa pagkakataong ito ay pareho na kaming tumahimik na lumuluha. Luke, please, huwag mong gawin sa akin to. Please give me last chance. Ayoko nang balikan yung hirap na dinanas ko. Noong mga panahon na wala ka, araw-araw akong namumuhay sa kalungkutan. Araw-araw akong umaasang makita ka pero lagi akong bigo. Hindi ko nakakayanin. Kapag nawala ka pa, I can't go on without you. I really can't. Please, Luke. Please. Please. Sinasabayan ng paghikbi ang iyak ko. Nanatili lang ako nakayakap sa kanya. Nararamdaman ko ang pagpipigil niya ng damdamin. Ramdam ko ang bawat bigat na hininga niya at ang tahimik na paghikbi niya. Hindi na mangyayari ang gusto mo. Sa katuluyan siyang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Makakaalis ka na. Sinabi niya yun nang nakatalikod. Putang ina naman! Bakit ba? Ano bang problema? Mahal na mahal kita. Putang ina naman. Mahal na mahal kita, Luke. Humarap siya na may puno ng kirot sa mukha niya. Alam ko. At mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Umiiyak siya. Yun naman pala. Mahal kita. At mahal mo pa rin ako. Maging tayo na, Luke. Bakit mas pipiliin mong lumayo sa akin, ha? Alam ko ang lahat, Zion. Sinabi sa akin lahat ni Ray. Lahat ng pinagdaanan mo. Masaya akong malaman na mahal mo rin ako. Pero hindi na talaga tayo pwedeng magsama. That's bullshit! Anong silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Kung mas pipiliin mo pa rin ipagtabuyan ako. Ipaliwanag mo sa akin, Brad. Tahimik ipinahid ang mga luha. Inihanda ang sarili sa sasabihin. Alam mo ba? Ilang reunion at get-together na din ang dumaan. Nandun din ako noong mga panahon na yun. Pinagkasya ko na lang sarili kong tignan ka sa malayo. Halos mangiyak-ngiyak na naman siya. Sinasabay ng mapait na ngiti. Masakit. Mahirap. Pero anong gagawin ko? Kailangan kong lumayo sa'yo, Z. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Sa kabila ng lahat, saksi pala siya sa paghihirap ko. Pero
hindi man lang niya magawang lumapit sa akin. At isa pa tong si Ray. Itunuring kong magpagkakatiwalaan pero pinaglalaroan lang naman pala nila ako. Napailing ako at yumuko. Pinaglalaroan niyo ako. Pinaglaruan niyo akong dalawa ni Ray. Mahina ngunit mabigat ang pagkakasabi ko. Napatikom ang mga palad ko. Hindi, Z. Hindi kita pinaglalaruan. Ina! Ano kasing dahilan? Bakit mo ako pinagtutulakan gayong mahal mo pa rin naman ako? Mahal kita. Mahal mo ako. Dahil ba parehas tayong lalaki? Wala akong pakialam kung parehas tayong lalaki. Gusto ko lang maging totoo sa nararamdaman ko. Mahal kita, Luke. Mahal na mahal. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo to? Gulong-gulo na ako noon. Mahal niya ako pero ayaw niyang maging kami. Anong dahilan? Z, I really can't. I'm sorry. Nanghina na lang loob ko. Bagsak ang mga balikad. Tanda ng pagsuko. Napakalupit mo sa akin, Brad. Sana hindi na lang pala nangyari ang araw na to. Sana hindi ko na lang ipinaglaban yung nararamdaman ko sa'yo. After 8 years, ito lang pala yung mapapala ko. Muling tumulo ang luha ko. Sa bagay, deserve ko naman to eh. Kung sana naging matapang lang ako dati, hindi mangyayari to. Sinabi ko yun nang hindi tumitingin sa mga mata niya. Paalam, Luke. Paalam. Tuluyan kong pinahid ang mga luha sa mata ko. Lilisan na sana ako pero bigla siyang nagsalita. Kahit naman naging matapang kang harapin ang noon, hindi pa rin pwedeng maging tayo. Puno ng emosyon niya itong sinabi. Napahinto ako sa paghakbang at muling humarap sa kanya na may pagtataka. Ano ba kasing dahilan mo? Ibinaling niya sa malayo ang tingin. It's because of your dad. Naguluhan ako. What? Anong kinalaman ni Daddy? Anong kinalaman ni Daddy samantalang siya nga itong nagtutulak sa akin para makuha ko si Luke? Isang taon mahigit mula nung nangyaring paglayo ko sa'yo. Dahil sa sekreto namin pag-uusap ni Ray, nalaman kong mahal mo pa rin ako. Kaya nag-ipon ako ng lakas ng loob para puntahan ka sa bahay niyo. Para makipag-ayos sa'yo. Hindi ko rin kasi kayang makalimutan ka. Pumunta ako sa bahay niyo pero ang daddy mo ang nakausap ko. Galit na galit siya dahil alam niya raw kung anong meron sa atin. Pinagbantaan niya ako na kapag kinausap o nagpakita pa ako sa'yo, guguluhin niya pareho ang buhay natin. Lalo na ang buhay mo. Kahit na maging tayo raw ay gagawa siya ng paraan para magkalayo tayo. Z, okay lang sa akin na guluhin niya ang buhay ko. Pero hindi ko mapapatawad ang sarili kong masira ang buhay mo. Nang dahil sa akin. Mahal na mahal kasi kita. Mahal na mahal. At muli siyang lumuha. Alam ko yung pakiramdam na mawala ng pamilya.
Pinangarap ko rin magkaroon ng isang masayang pamilya. Pero hindi nangyari sa akin yun. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung magkakasira kayo ng pamilya mo nang dahil lang sa akin. Ayokong maranasan mo yung naranasan ko. Kaya pinilit kong lumayo. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit nang ibig sabihin nun ay mawala ka na ng tuluyan sa akin. Wala akong choice, Brad. Lumalim na ang paghinga niya na sinabayan ng paghikbi. Wala akong nagawa para ipaglaban kita. Mahal na mahal talaga kita. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. I'm sorry. Kahit gustuhin ko man ay hindi talaga pwede. Namumula na ang mga mata niya sa kakaiyak. Ramdam na ramdam ko sa bawat hikbi niya ang pagtitiis at paghihirap na dinanas niya ng mahabang panahon. Pumasok sa isipan ko ang naging usapan namin ni Daddy. Marahil, ito ang tinutukoy niya. Nakaramdam ako ng pagkainis kay Daddy pero minabuti ko munang isang tabi. Saka ko na lang siya haharapin sa pag-uwi ko. Lumapit ako at niyakap siya. Pilit kong pinapagaan ang nararamdaman niya. Gumanti naman siya ng yakap at patuloy pa rin sa pag-iyak. I'm sorry, Luke. Tahan na. Nandito na ako. Wala nang hahadlang sa pagmamahalan natin. Pabulong kong sabi, habang nakayakap pa rin. Pero, paano yung daddy mo? At upili niyang tanong. Siya mismo nagsabi sa akin na iuwi na kita sa bahay. Mabilis siyang kumuwala sa pagkakayakap ko. Anong ibig mo sabihin? Taka niyang tanong. Tumango ako sabay na pangiti. Tanggap na tayo ni Daddy. Magiging father-in-law mo na siya. Biro ko. Tinulak niya ng mahina ang magkabilang dibdib ko. Baka sa mukha niyang pagkakabigla. Hindi niya makuhang maniwala sa sinabi ko. Are you kidding? Hindi ako nagbibiro. Kasabay ng ngiti. Tumitig lang siya sa akin. Pero paanong... Shh! Isa pa, hahalikan na kita. Sinuntok lang ako sa dibdib ng timang. So, kailangan mo nang mamili. Mamahalin mo ako o mamahalin kita? Sagot! Pagmamando ko na may kasamang ngiti. Tumango-tango siya. Ngumiti kasabay ng pagluha ng dahil sa tuwa. Mabilis na yumakap na pasubsob sa balikat ko. Putang ina naman kasi. Ramdam ko sa pagmumura niya ang saya. Yes, Luke. I love you too. Matagal din ang pagyayakapan namin. Ibinuhos niya ang luha at dulot ng galak sa balikat ko. Pinapakinggan ko lang ang bawat paghikbi niya hanggang sa mawala ito. Luke, nakayakap pa rin ako sa kanya noon. Oh, bakit, Z? Pwede bang sabihin mong I love you kahit mahina lang? Matagal bago siya nagsalita. I love you. I love you so much, Zion. Ang sarap sa pakiramdam na marinig yun. Napangiti ako at lalong hinigpitan ng yakap. Luke, I love you. Wika niya. Hindi yan. Pwede bang... Ano na naman, Z? Pwede bang dito na ako matulog? Tinulak niya ako palayo. Bakit?
May balak kang gawin sa akin ngayong gabi, no? Assuming naman masyado to, pero since ikaw ang nagbigay ng idea, why not? Sa isip ko lang. Bakit? Gusto mo ba? Binigyan ko ng makahulugang tingin na sinalubong naman niya ng masamang tingin. Biro lang syempre. Conservative ako, Brad. Wala akong gagawin sa'yo hanggat hindi tayo kasal. Fuck you ka, ulul. Tapos nagtawanan kami parehas. Gabi na oh. Papauwiin mo pa ba ako? Nasaan na yung pagmamahal na sinasabi mo? Wala na ba? Pagdadrama ko. Sus, ang dami sinasabi, tara na. Napatawa akong umakbay sa kanya at sabay na pumasok sa gate. Pero nung napagtanto kong kami na nga pala, inilipat ko ang kamay ko sa bewang niya at mahigpit na hinawakan ang tagiliran niya kasabay ng pagkagat ko ng labi at ng mahinang pag-ungol. Pucha! Babaliin ko yung kamay na yan. Pagrereklamo niya nang marinig niya ang pag-ungol ko. Eto naman, nagbibiro lang eh. Pinahiram niya ako ng damit na pantulog at extra toothbrush at tinungo ang banyo na nakakabit sa kwarto niya. Nauna na siyang humiga sa kama. Pagkalabas ng banyo, nakatapis lang ako at bahagya akong tinutuyo ng isa pang tuwalyang basang buhok. Pinagmasdan ko ang paligid ng kwarto ni Luke. Medyo magulo ito pero mas maayos ito kumpara sa kwarto ko. Napadako ang tingin ko sa Justice League collection ni Luke. Naalala kong nabanggit niyang mahilig rin siya sa mga kolekta nito. Nilapitan ko ito at manghang sinuyod ng mga mata ang napakaraming collection. Doble ang dami nito kumpara sa akin. Inisa-isa ko ang mga ito. Napangiti ako dahil ang gaganda ng collection niya. Pero napako ang mga mata ko sa isang familiar na figure ng Superman. Katulad ito ng Superman na binigay sa akin na hindi ko man lang nakilalang tao na nagbigay sa akin. Yung sukat at style ay parehas sa parehas. Meron ka rin ito? Manghang tanong ko habang nakatitig pa rin sa figura. Natunugan kong bumangon si Luke at tinungo ang pwesto ko. Kinuha niya ang figura at pinagmasdan ito habang nakangiti. Oo, paborito ko ang isang to. Ang totoo niyan, pangalawa na ito sa nabili kong ganitong style. Yung una kasi, pinamigay ko. Nahirapan akong maghanap nito. Limited edition kasi to. Mabuti na lang may nakita pa ako. Aliw na aliw niyong pagkakasabi. Bakit? Kanino mo naman binigay yung isa na yan? Ngumiti siya na para bang nahihiya. Siyempre, binigay ko to sa pinakamamahal ko. Nabigla ako. Sa pinakamamahal niya? Ako lang naman yung pinakamamahal niya. Seryoso? Yung thank you gift sa akin ay ikaw ang nagbigay nun? Tumango siya at tinitigan ako. Oh, ikaw lang naman yung pinakamamahal ko. Wala nang iba. Medyo nailang siya at nalik ang sa pagkakalagay yung figura. Halos sumabog ang dibdib ko sa tuwa. Seryoso ko siyang tinignan. Hinawakan ko siya sa braso at bahagyang isinandal. Sinalubong naman niya ako nagtatakang tingin. Anong gagawin mo? Wika niya. Shhh! Sabay tapal nang hintuturo ko sa malambot niyang labi. Idinikit ko ang katawan ko sa kanya. Dinama ang bawat pagtibok ng puso namin dalawa. Inilapit ko ang labi ko sa tenga niya at halos pabulong na nagsalita. Ganyan mo pa talaga ako kamahal? Bulong na sinadya kong maging mapang-akit sa pandinig niya. Tapos tumango siya.
Hindi ko man mapantayan ang pagmamahal mo pero sana hayaan mo kong ibigay ang pagmamahal na kaya kong gawin para sa'yo. Sinabayan ng marahang paghalik sa leeg niya. Napaigtad siya sa sensasyong nararamdaman. Sisimulan ko na ngayon, Luke. Lumayo ko ng bahagya upang tignan siya ng buong pagnanasa. Mabilis kong hinawakan ang magkabilang braso niya at iginiya papunta sa kama. Nag-iinit na ang pakiramdam ko. Gusto nang kumawala ng init na yun. Malakas ko siyang itunulak sa malambot niyang kama. Tila naging tuod siya na hindi tumututol sa mga ginagawa ko sa kanya. Mabilis akong lumapit sa nagpaimbabaw sa kanya. Itinukod ko ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya. Brad, utal niyang sabi. Walang Brad dito. Seryosong sabi ko, kasabay ng seryosong tingin. Dahan-dahan kong inilapit ang bibig sa tenga niya. Call me babe. Puno ng pagnanasa at pag-aakit ang bulong ko. Hindi ko na mapigilan ang pag-iinit na nararamdaman ko. Marahan kong inilapat ang mga labi sa labi niya. Napasinghap siya. Tila sinapian ako ng kung anong espiritu dahil sa pagsinghap niya. Ang simpleng pagdampi ay naging banayad na paghahalikan. Gumaganti siya sa bawat paggalaw ng mga labi ko. Hinahawakan ko ang likod at batok niya upang mas lalo ko siyang mahalikan ng masidhi. Habang naglalaban ang mga labi namin ay mabilis namang tinanggal ang isang kamay ko ang nakatapis sa tuwalya sa katawan ko. At ipinagpatuloy ang pag-angkin sa labi niya. O guys, puputulin ko na dito yung part na yan baka kasi ma-detect ni YouTube eh. Pero kung gusto nyong mabasa yung full episode ng Love Making ni Zion at Luke, nasa Wattpad account yun ni Ryan Time. Pwede nyong basahin yung full episode na yun. Balik tayo sa kwento. Lumipas ang araw ay pareho na kaming paika-ikang naglalakad. Ay hindi pala. Joke lang. Ang gabing yun ay nagsimula ng araw-araw na saya na dulot ng pagmamahala namin. Sadyang ang may mas sisikat na araw pagkatapos ng mga ulan. Ang mahabang panahon na paghihirap na dinadaanan namin ay nagsilbing tulay tungo sa walang hanggang pagmamahalan. Alam kong hindi lahat ng araw ay masaya. May mga pagsubok pa rin na darating. Ngunit pareho kaming hinubog ng karanasan. Kaya tiyak na pareho naming malulusutan ang mga pagsubok na yan. Napag-usapan na rin namin ni Daddy ang panghihimasok niya sa buhay namin ni Luke. Hindi ko itinago ang inis sa kanya pero sincero naman ito na humihingi ng tawad at nagbigay ng totoong suporta niya sa amin. Pinatawad ko rin naman siya kagad. Mag-iinarte pa ba ako? Nakuha ko na yung gusto ko. Naman na lang din namin na ang kakulangan ng supply ng mangga ay siya rin ang may kagagawan. Kinonsyaba niya yung team ni Leia upang palabasin na may problema sa supply. Palihim rin pala siyang nag-imbestiga kay Luke, kaya alam niyang may farm ang pamilya nito. Siya ang gumawa ng dahilan upang magkita kami ni Luke, na noon ay akala ko'y sadyang ipinahintulot ng tadhana na magkita kami. Si Daddy lang pala ang may kagagawan, no? Ang sweet, no? Si Mami naman ay todo sesyon na magsarili na kami ni Luke ng bahay. Pero hanggang ngayon, ay wala pang final na desisyon kung saan talaga kami titira. Hindi rin naman nagtagal ay magsasama rin kaming dalawa. Hinayaan ko na rin muna magkaroon si Luke ng bonding sa pamilya ko. Si Angela ay asawa ni Kuya Jared. Naging instant best friend siya ni Luke. Tagapayo niya sa tuwing pinanghihinaan siya ng loob. Si Baby Zion naman ay anak ni Kuya Jared at Angela. Naging daddy na lang din ang tawag nito kay Luke dahil masyado itong malapit sa kanya. Madalas rin kasing out of town si Jared. Ang dating sigurot sa pagitan ng magkapatid ay tuluyan ang nawakasan. Mas naging close si Luke at si kuya niya at naging sandalan ng isa't isa.
Si Kuya Jared din ang naging guide niya upang tahakin ang propesyon niya ngayon. Isa sa mga bagay na natutunan ko ay ang huwag dumepende sa sariling akala dahil ito ay maaaring ikasira ng buhay mo at pagsisihan mo pa sa huli. Lahat na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Ang bawat paghihirap ay may kalakip na kaginhawaan. Matuto lamang tayong manalig at pag-antay dahil ang bawat isa sa atin ay sadyang may nakalaang ligaya na tuluyang papawi sa bawat lumbay. Alright! First of all, I just wanted to say thank you kay Ryan Time, ang creator ng story natin. I-follow nyo siya sa Wattpad account niya. I-search nyo lang Ryan Time 01. Tapos ipipin ko din sa comment box yung link nung profile niya. At maraming salamat din sa mga sumubaybay from part 1 hanggang finale. Kung meron kayong stories na gustong ibahagi at i-share, email nyo lang sa email address natin sa iamrensantiago@gmail.com. Maraming salamat at hanggang sa muli.